Si Sena ay isang mabilis na bata na laging tumatakbo para makatakas sa bully. Dahil sa kanyang bilis, nakuha siya ni Hiruma para maging misteryosong manlalaro na iShield 21 nanogram Demon Devil Bats. Kasama ang mga kakampi niya, unti-unti siyang natutong lumaban, hindi lang gamit ang bilis kundi pati ang tapang at tiwala sa team. Nagsisimula ang kwento kay Kobayakawa Sena, isang 15 anyos na maliit at mahiyain na estudyante na bagong lipat sa Demon High School. Sa dati niyang eskwelahan, palagi siyang binubuli kaya't lagi siyang ipinagtatanggol ng kanyang kaibigan mula pagkabata na si Ma'am Ori. Pero sawa na si Sena sa pagiging kawawa at sinabi niya sa sarili na sa bagong school, magbabago na siya. Sa kasamaang palad, unang araw pa lang niya, napansin na siya ng ilang siga. Pinapante siya ng mga ito para bumili ng tinapay dahil gusto siyang gawing alila. Dahil hindi niya nahanap ang pinapabili, dinala siya ng mga siga sa isang bakanteng classroom para galpihin. Bago pa man sila makapagsimula, biglang dumating si Ryakan Kurita, isang malaking lalaki na player ng American football team ng Demon. Akala ni Kurita gusto ng mga siga sumali sa club, kaya sabi niya, kung gusto niyo sumubok, ipapakita ko kung paano maglaro ng lineman. Pagkatapos ay tinulak niya ang tatlong siga at literal na pinalipad palabas ng classroom. Takot na tumakbo ang mga ito. Nang makaalis na sila, kinausap ni Kurita si Sena tungkol sa American football. Sabi ni Kurita, dalawa lang kasi kami sa team. Kailangan namin ng 11 para makalaro, kung hindi, hindi kami makakasali sa Christmas Bowl. Nagulat si Sena at tinanong, ano ba yung Christmas Bowl? Sagot ni Kurita, ito yung pambansang torneo kung saan naglalaban ang pinakamalalakas na team. Pangarap ko talagang makarating doon. Naawa si Sena sa kanya kaya sabi niya, kung gusto mo, pwede akong maging manager. Tuwa naman si Kurita at sagot niya, talaga. Salamat, malaking tulong yon. Nagpalitan sila ng number at pagkatapos ay naghiwalay ng daan. Habang pauwi si Sena, sinalubong siya ulit ng mga siga. Kinuha nila ang cellphone niya para makita ang number ni Kurita at pati kay Ma'am Ori. Natakot si Sena na madamay pa ang ibang tao, kaya sa unang pagkakataon, lumaban siya. Nabawi niya ang cellphone at mabilis na tumakbo. Hinabol siya ng mga siga hanggang makarating sila sa kalsadang maraming tao. Doon, nasaksihan ni Yoichi Hiruma, ang kapitan ng Demon Devil Bats, kung gaano kabilis tumakbo si Sena para makatakas. Sabi ni Hiruma, ang bilis ng batang ito. Kaya dinukot niya agad si Sena at dinala sa clubroom. Pinilit niya itong isuot ang uniform at sabi niya, ikaw na ang bagong running back ng Devil Bats. Kinabukasan, pinasubok agad ni Hiruma kay Sena ang 40-yard dash, isang test para masukat ang bilis ng mga player. Sabi niya, kung makatakbo ka ng mas mababa sa 5 segundo, mabilis ka na para sa high school. Ang record ng pinakamabilis na Japanese player ay 4.4 seconds. Tumakbo si Sena at nakuha niya ang 5.0 seconds. Medyo maganda na yon, pero alam ni Hiruma na mas mabilis pa siya. Kaya tinawag niya ang aso niyang si Cerberus para habulin si Sena. Doon lumabas ang tunay na bilis ni Sena. Nakuha ni Sena ang oras na 4.2 seconds sa 40-yard dash. Sabi ni Hiruma, ayos. Hindi ako nagkamali sa'yo. Lalong natuwa si Kurita at Hiruma dahil ngayon, mayroon na silang pambihirang talento sa team. Pero may problema pa, kailangan nilang makahanap ng 8 pang players bago bukas, dahil magsisimula na ang torneo. Nag-ikot ang tatlo sa buong paaralan para maghanap ng mga gustong sumali. Si Hiruma, gamit ang kanyang mga pananakot at blackmail, nakakuha ng 19 na players. Si Kurita naman, kahit anong effort, wala siyang nakuha ni isa. Si Sena naman ay nakahanap ng isa, si Tetsuo Ishimaru, miyembro ng athletics club at part-time nagde-deliver ng dyaryo. Kinabukasan, nagsimula ang unang laban ng Demon Devil Bats laban sa Koama High School. Pinaupo muna ni Hiruma si Sena sa bench. Sabi niya, huwag kang mag-alala, may plano ako. Ikaw ang magiging secret weapon natin. Ayokong malaman ng iba kung sino ka, baka agawin ka. Kaya nag-focus muna si Sena sa tungkulin niya bilang manager. Nagsimula ang laban at pinasa ni Hiruma at Kurita ang buong team hanggang sa huling minuto ng laro. Pero biglang na-injure si Ishimaru matapos madulas, at nagkaroon ng pagkakataon ang Koama na makapuntos. Nakapasok sila ng field goal at lamamang ng 3 puntos.
Natira na lang ay 9 na segundo. Wala nang choice si Hiruma kundi ipasok si Senna. Upang maitago ang kanyang pagkakakilanlan, tinawag niya itong Ice Shield 21. Sabi ni Hiruma kay Senna, makinig ka. Pag nakuha mo ang bola, tumakbo ka lang. Hindi mo kailangang gawin ang iba. Basta lampasan mo ang lahat ng 11 kalaban at siguraduhin mong mananalo tayo. Pumasok si Senna sa field, mabilis na nakalusot sa mga kalaban, at nakapuntos. Panalo ang Damon Devil Bats sa kanilang unang laban. Pagkatapos ng laro, nag-aalala si Ma'am Ori. Sabi niya, ginagamit ka lang ni Hiruma. Baka mapahamak ka. Kaya nagdesisyon siyang sumali sa club bilang manager, para maprotektahan si Senna. Sa susunod na round, nakaharap ng Devil Bats ang isa sa pinakamalalakas na koponan sa buong bansa. Ang Ojo White Knights. Ang star player nila ay si Seijuro Shin, isang linebacker na kilala bilang pinakamabilis na manlalaro sa torneo, tumatakbo ng 4.4 seconds kahit hindi siya running back. Ang trabaho niya, hulihin ang mga runner at pigilan ang short passes. Nagsimula ang laban. Sa pagkakataong ito, pinasok na agad si Senna mula umpisa. Sa kanyang unang takbo, nakalusot siya at umusad ng maraming metro dahil sa galing niyang umiwas. Pero nagkamali siya, hawak niya ang bola ng mali kaya nabitawan nito. Mabuti na lang at agad kinuha ni Kurita ang rebound para mailigtas ang team. Pagkatapos nun, nilapitan siya ni Hiruma. Sabi niya, mali ang hawak mo sa bola. Ganito dapat. At tinuruan niya si Senna kung paano hawakan ng tama. Sa susunod na play, muling ipinasa sa kanya ang bola. Ngayon, hawak niya ito ng tama at dumiretso siya sa end zone. Nakascore ng touchdown si Senna at nakuha ng Devil Bats ang kanilang unang puntos laban sa White Knights. Nagulat ang Ojo White Knights. Hindi sila makapaniwala na isang tulad ng Damon, na itinuturing nilang mahina, ay nakakauna sa laban. Kaya ipinasok nila agad ang kanilang pinakamalalakas na players upang makabawi. Naghanda ang Damon ng depensa laban sa Ojo White Knights. Isang play ang pinlano nila kung saan gagamitin ni Senna ang kanyang bilis para seluhin at putulin ang pasa ni Takami. Pero hindi ito nagtagumpay dahil nabitawan ni Senna ang bola. Mabuti na lang at nasalo ito ni Hiruma sa tamang oras, tumakbo ng ilang metro, at ibinalik muli ang bola kay Senna. Muling kumari pa si Senna at nakalusot sa ilang depensa, pero bago siya makarating sa end zone, naitulak siya palabas ng field ng player #83 ng White Knights. Naiwan ang Damon sa 13-yard line mula sa goal line. Ayaw ng coach ng White Knights, si Shuei, na makapuntos muli ang Damon, kaya pinasok niya ang pinakamalakas nilang sandata, si Seijuro Shin. Sa unang depensa pa lang, hinarap agad ni Shin si Senna at ginamitan siya ng kanyang tanyag na spear tackle. Napatumba si Senna. Sa saglit na yun, napansin agad ni Shin na ang misteryosong Ice Shield 21 ay isa lang palang payat na baguhan. Sa susunod na play, hindi na niya tinakle si Senna. Sa halip, hinawakan niya ito, binuhat, at kinuha ang bola. Tumakbo siya papunta sa end zone at nakapuntos ng touchdown para sa White Knights. Doon nagsimulang maging one-sided ang laban. Sunod-sunod na nakapuntos ang White Knights, habang hindi makagawa ng kahit isang puntos ang Damon. Si Shin, parang ginagawang laruan si Senna sa bawat play. Dumating sa puntong gusto ng sumuko ni Hiruma. Sabi niya, wala na itong saysay, sabay kalas ng gamit niya para umalis. Pero pinigilan siya ni Senna. Sabi ni Senna, huwag ka munang umalis. Alam kong kaya kong habulin si Shin. Kailangan ko lang ng kaunting oras. Gusto ko siyang talunin, kahit isang beses lang. Napangiti si Hiruma at sagot niya, kung ganun, ipakita mo sa akin. Sinabi ni Hiruma kay Senna, ang tanging paraan para matakasan mo si Shin ay kung tatakbo ka sa pinakamabilis mong kaya, yung 2 seconds. Kung hindi, lagi kanyang maabyutan. Sunod-sunod na sinubukan ni Senna na tumakas kay Shin, pero paulit-ulit siyang bumabagsak. Isang beses, 2, 3, pero kahit ilang beses siyang nahahabol at natutamba, hindi siya sumuko. Sa bawat subok, mas lalo siyang bumibilis. Hanggang sa wakas, nagawa niyang tumakbo sa kanyang tunay na bilis. Sa unang pagkakataon, naiwan niya si Shin. Nalampasan niya ang pinakamagaling na linebacker sa buong Japan. Nakagawa si Senna ng touchdown, pero huli na. Nagtapos ang laban sa score na 68-12 at talo ang Damon. Eliminado sila sa spring tournament. Ngunit hindi pa tapos ang lahat.
May isa pang pagkakataon, ang Autumn Tournament, kung saan ang mananalo ay makakapasok sa pinakahihintay na Christmas Bowl. Alam ni Hiruma na kung gusto nilang manalo, kailangan nila ng mas kumpletong koponan. Kaya sa mga sumunod na kabanata, nag-recruit sila ng mga bagong miyembro. Una nilang nakuha si Monte, isang wide receiver na mukha raw unggoy, pero may natatanging talento, ang pagdakma ng kahit anong bola. Kasunod naman, isang grupo ng mga siga ang napilitan sumali sa team dahil sa isang pagkakamali, eksaktong sa araw ng kanilang practice match laban sa Zokugaku High. Dito unang nasal-ayan ang galing ni Hiruma sa pagpasa, dahil may maaasahan na siyang receiver. Si Monte ay nakapuntos ng ilang beses, at si Sena naman ay nagpatuloy sa pagpapakita ng kanyang bilis. Sa laban kontra Zokugaku, nagkaroon ng matinding sagupaan si Sena laban kay Rui, ang linebacker at kapitan ng kalaban. Sa umpisa, natakot si Sena dahil sa bigat at lakas ng mga tackle ni Rui. Pero nang makita niya kung paano bugbugin si Monte sa field, naisip niya na wala na siyang ibang choice. Kailangan niyang lampasan ang takot niya at harapin si Rui. Muli silang nagduelo. Sa pagkakataong ito, buong lakas na tumakbo si Sena at nakalusot. Sa huli, nakuha ng Damon ang panalo sa score na 46-28. Bago magsimula ang laban, nakipagpustahan si Hiruma kay Rui. At dahil natalo ang Zokugaku, buong team nila ay naging parang alipin ng Devil Bats, gagawin nila lahat ng ipapagawa ni Hiruma. Kinabukasan, dagsa ang mga estudyante sa clubroom ng Damon. Lahat ay na-inspire kay iShield 21 at gustong sumali. Dahil sobrang dami ng gustong pumasok, gumawa si Hiruma ng kakaibang trial, kailangan nilang umakyat sa Tokyo Tower habang may bitbit na yelo, bago ito matuno. Ang unang nakatapos ay sina Monte, si Daikichi, at ang kambal na si Jumanji at si Kuroki. Ang pinakahuli namang umabot sa tuktok ay isang kalbo na halatang seryoso, si Manabu Yukimitsu. Ngayon na may dagdag na miyembro, pinaigting ni Hiruma ang training. Pinilit niyang kabisaduhin ng lahat ang iba't ibang ruta ng plays para mas gumanda ang opensa ng team. Matapos ang ilang araw na ensayo, nagpunta sila para manood ng Spring Tournament Finals, kung saan naglaban ang Ojo White Knights at ang Cebu Wild Gunmen. Ang Cebu ay kilala sa passing game nila. Salamat sa galing ng kanilang quarterback na si Kengo Mizumaki at sa husay ng wide receiver na si Taro Raimon. Pantay ang laban sa simula, pero sa huli, nanalo ang Ojo sa lamang na 1 puntos lamang. Malaking dahilan nito ay nagkaproblema si Raimon sa tiyan kaya kinailangang lumabas ng laro. Kung hindi nangyari yon, baka ibang resulta ang lumabas. Nakita ni Sena at ng iba pang Devil Bats kung gaano kahalaga ang maayos na pagtakbo ng ruta, kaya lalo nilang sineryoso ang training. Halos lahat ay porsigido, maliban sa kambal na sina Jumanji at Kuroki. Madalas silang lumiban, at ito'y labis na ikinagalit ni Daikichi, dahil alam niyang pangarap ni Kurita na magkaroon ng mga kasama sa linya na tapat at seryoso. Nagbago ang lahat ng makasalubong nila ang mga players ng Taiyo Sphinx, ang susunod na kalaban ng Damon. Hindi dapat sila ang makakalaban. Pero minanipula ni Hiruma ang database ng liga para mapalitan ng Damon ang Taiyo sa isang friendly match kontra sa isang American team. Siyempre, ikinagalit ito ng Sphinx, kaya nagkasundo na magkaroon muna ng laban sa pagitan nila at ng Damon para magdesisyon kung sino ang makakaharap ng mga Amerikano. Narinig ng kambal na si Jumanji at Kuroki kung paano sila kinukutya ng mga players ng Taiyo. Dahil pikan at mainitin ang ulo, agad silang naghanap ng gulo. Ngunit mas malalakas ang Sphinx. At agad silang pinabagsak. Lubos na nainsulto ang kambal. Sa sobrang inis, nagpasya silang mag-training ng seryoso, para makabawi sa laro at patunayan ang sarili. Kaya bumalik sila sa Damon at sumama na ng buo sa ensayo. Makalipas ang ilang araw, nagtungo ang Devil Bat sa eskwela ng Taiyo Sphinx para sa kanilang practice match. Doon nalaman ni Sena na ang mga players ng Sphinx ay mukhang mga Egyptian dahil obsessed ang principal nila sa kulturang yun. Pero sa katotohanan, puro Japanese lang sila. Ang Taiyo Sphinx ay kilala sa buong bansa dahil sa kanilang matibay na defensive line, pinakamalakas sa buong Japan. Kaya't ang resulta ng laban ay nakasalalay sa kung kaya bang tumagal ni Kurita, Daikichi, at ng kambal na sina Jumanji at Kuroki. Pagsisimula pa lang ng laban, pinakita agad ng Taiyo kung bakit sila kinatatakutan.
Para bang walang hirap nilang naitulak at na-overpower ang linya ng Daemon. Dahil dito, nakapuntos agad ng unang touchdown ang Taiyo, sabi ni Hiruma sa kambal, panahon na. Gamitin nyo na ang lihim na teknik. Sa susunod na play, ginamit nila ang tinatawag na delinquent tackle, isang brutal na sabayang atake. Sa lakas nito, natalo nila ang lineman ng Taiyo at nabasag ang depensa, kaya't nakarating sila kay quarterback Joe Carao at nakuha ang bola. Turn na ng Daemon para umatake, ipinasa ni Hiruma ang bola kay Senna. Sa pagkakataong ito, nakita ni Senna kung gaano kagrabe ang sakripisyo ng kanyang teammates. Kaya sabi niya sa sarili, hindi ako pwedeng maging pabigat. Kailangan ko ring tumulong. Tumakbo siya buong lakas at nagawa niyang lampasan ng bantay na si Bamba, kaya nakapuntos at naitabla ang laban. Sa sumunod na minuto, tuloy-tuloy ang momentum ng Daemon. Domina nina Jumanji at Kuroki ang linya ng Taiyo, kaya natarante si Carao at nabitawan ang bola. Ilang segundo itong gumulong sa field, hanggang sa masalo ito ni Senna. Muli siyang tumakbo, pero sa pagkakataong ito, hinarap siya ulit ni Bamba at tinambe siya gamit ang isang braso lang, kahit ganun, nakabawi pa rin ang Daemon. Sa tulong ng mga catches ni Monte at takbo ni Senna, nakapuntos sila ng isa pang touchdown. Hindi makapaniwala ang Taiyo na nahihirapan sila laban sa isang tulad ng Daemon. Kaya sa ikalawang half, pinasok nila ang kanilang secret weapon, ang Ken Kamaguruma, isang cornerback na freshman pero halos kasing laki ng higanti. Sa pagpasok niya, halos lahat ng tira kay Monte ay napigilan. Unti-unting nawalan ng kumpiyansa si Monte, at bumawi ang Taiyo. Sa third quarter, lamang ang Taiyo sa 20-12. Pero hindi sumuko si Monte. Sabi niya, hindi pwedeng matapos ito ng ganito. Kaya nang matira ang 1 minuto, buong tapang niyang sinaluang isang mahaba at malinis na pasa ni Hiruma. Touchdown para sa Daemon. Nabawasan ang lamang ng Taiyo. Sa natitirang segundo, sabi ni Hiruma, iisa na lang ang tsansa natin. Ibibigay natin lahat. Senna, oras mo na. Kaya't umasa ang lahat kay iShield 21. Sa huling play, tumakbo si Senna ng pinakamabilis. At bagaman hindi sila nanalo, nagawa nilang makapantay. Natapos ang laro sa 20-20, isang malaking tagumpay para sa Daemon laban sa isa sa pinakamalakas na team sa buong bansa. Bilang pagkilala, ibinigay ng Taiyo Sphinx sa Daemon ang karapatang lumaban kontra sa NASA Aliens, isang American team na may star running back na tinatawag na Panther. Ngunit hindi maganda ang sitwasyon ni Panther. Ginagawa siyang parang alipin ng kanilang coach dahil lamang sa kulay ng kanyang balat. Sa kabila nito, pareho silang humahanga ni Senna sa isa't isa. Bago pa sila magkaharap, napanood na nila ang mga laro ng bawat isa at sabik silang magharap sa field. Isang araw, nawala ng alagang pusa ang coach ng Aliens. Nakita ito ni Panther bilang pagkakataon. Lumapit siya at sabi, kung mahanap ko ang pusa mo, papayagan mo ba akong maglaro sa susunod na laban? Pumayag ang coach, habang naghahanap sa lungsod, nakasalubong ni Panther si Senna. Nagkausap sila at nagpasya na tulungan ng isa't isa para mahanap ang pusa. Habang tumatakbo silang dalawa, napansin ni Panther ang bilis ni Senna at naisip niya. Ito na nga ang iShield 21. Sa tulong ni Senna, natagpuan nga ng Moreno ang pass ang nawawala. Pero sayang lang, dahil hindi tinupad ni Apollo ang usapan, hindi pa rin siya binigyan ng uniforme para makalaro. Nagsimula ang laban, at agad ipinakita ng Aliens kung bakit tinatawag itong American football. Sa unang play pa lang, bumomba na sila ng isang touchdown gamit ang kanilang pamatay na teknik, ang rocket pass. Sinubukan ng Daemon pigilan si Homer sa pagpapakawala ng mga long pass gamit ang blitz, isang taktika kung saan diretsyo nilang inaatake ang quarterback. Pero pumalpak ang plano. Tinangklang ni Homer ang tackle ni Senna na parang walang nangyari. Tapos naglabas pa ulit ng rocket pass para sa isa na namang touchdown ng Aliens. Napagtanto ni Senna na hindi uubra ang simpleng blitz. Kaya gumamit siya ng change of pace para gulatin si Homer. Sa susunod na pagkakataon, umatake ulit si Senna, at tagumpay. Dahil dito, nagkaroon ng momentum ang Daemon at kahit paano'y napigilan nila ang opensa ng Aliens. Dito na pumasok ang plano ni Hiruma, inutusan niya ang Haha Brothers na gumawa ng S. Isang formation kung saan solid nilang binabantayan ang running back. Naging epektibo ang tatlong magugulong magkakapatid,
kaya't nakalusot si Senna at umusad ng mahaba bago mapigilan. Patuloy na inasahan ni Hiruma si Senna dahil walang kahit sino sa aliens ang kayang sumabay sa kanyang bilis. At sa huli, nakapuntos ulit si Senna, 2 puntos na lang at abot na nila ang Americans. Dito na nagsimulang kabahan si Apollo. Hindi niya inasahan na magiging dikit ang laban. Pero kahit ganun, matigas pa rin ang ulo niya at ayaw pa ring ipasok si Panther, dahil may galit siya rito mula pa sa isang nakaraang insidente. Pero naging mahal ang kayabangan ni Apollo. Sa sumunod na minuto, naungusan na ng daemon ng aliens dahil sa puntos ni Monte at Senna, na parehong sumunod sa plano ni Hiruma. Kaya't nagkahiwa-hiwalay ang mga alien players at halos magmakaawa kay Apollo, ipasok mo na si Panther. Siya lang ang makakaharap kay iShield 21. Dito na muna nagtatapos ang ating video. Kung gusto mong abangan ang susunod na episode, huwag kalimutang mag-subscribe para palagi kang updated. Kita-kits ulit sa next video.